Habulin mo yan. Wala akong pang-tuition kaya kailangan kong huminto sa pag-aaral. Tumahimik ka, tulungan mo ako. Habulin. Bastos. Huli na po ang pagdating ng tauhan ni Boss Feng. Sulili. Hanapin mo siya. Opo. Boss Feng, naimbestigahan na. Si Sulili at ang kanyang kuya. Magkapatid lang sila, mahirap ang buhay, pero malinis ang pribadong buhay. Ang laruan na gusto ko, si Feng Mohan. Talagang dalisay. Pero maaming utang ang kuya niya. Ikaw na ang bahala. Opo. Sino kayo? Sulili, no? May utang sa akin ang kuya mo, 200,000. Kung hindi siya makakabayad ngayong gabi, mamamatay siya. Nasaan ang kuya ko? Ano ang ginawa ninyo sa kanya? Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, pumunta ka sa Silver Bar sa loob ng kalahating oras. Alice. Kuya, sana wala kang nangyari. Ikaw pala. Unang beses kong makakita ng taong nangahas na magsalita sa akin ng ganyan. Ikaw ang nagpahanap sa akin na saan ang kuya ko. Ano ang pangalan mo? Nasaan ang kuya ko? Kuya, Lily, huwag mo akong intindihin. pakiusap, pakawalan mo ang kuya ko. Naawa ka na. Pakiusap, Pwede ko siyang pakawalan. Ikaw ang may iwan. Ano, ayaw mo? Kung ganoon, umalis ka. payag ako. Gusto kong ikaw ang magpakalugod sa akin. Maghubad ka. Gising ka na. Huwag kang mag-ambisyon. Kumusta na ang kuya ko? Gusto mo bang makipag-deal? Maging babae mo ako kahit anong presyo ang gusto mo. Huwag, hindi mo na ako pwedeng apihin. Walang nangahas na magsabi sa akin ng huwag. Bitawan mo ako. Aso ka ba? Kung aso ako, kagat-kagatin kita. Huwag mong akalain na dahil mayaman ka, pwede ka nang maging hambog. Gusto mo akong bilhin pero baka ayaw kong ibenta. Miss, ito ang kontrata. Kapag naisip mo na, pirmahan mo na. Kalimutan mo na ang balak mong iyan. Boss Feng, hulihin ba natin siya? Huwag na. Babalik at magmamakaawayan sa akin. Kuya! Kuya, ano nang nangyari sa'yo? Ang dami mong dugo. Dalhin natin sa ospital. Pamilya ni Su Xiaofan. Ako iyon, ako. 3 tadyang ang nabali at tumusok sa baga. Maghanda ng 800,000 pesos sa loob ng 3 araw.
Estudyante pa lang ako, saan ako kukuha ng 800,000? Jaja, pwede mo ba akong pautangin? Pwede naman, pero 200 pesos na lang pera ko. Magkano ba kailangan mo? Huwag na lang. Tita, pwede ba kitang kausapin? Yung bahay natin sa probinsya. Pwede mo bang ipagbili muna yon? Sulili, huwag kang magsalita ng basta-basta. Bahay ko yan. Kung gusto mo ng bahay, paakyatin mo ang magulang mo mula sa ilalim ng lupa para humingi. Mula nang mawala ang mga magulang ko, si kuya na lang ang natitirang pamilya ko. Hindi ko pwedeng hayaan siyang may mangyari. Maging babae mo ako, presyo mo, ikaw ang magsasabi. Sir, nakauwi na po kayo. Boss Feng, pumapayag ako sa transaksyon mo. Anong transaksyon? Naalala ko, sabi ni Miss Su, hindi niya kailangan. Kung ipapapasok mo ulit ang mga taong walang kinalaman, parusahan kita. Saich po. Miss Su, umalis ka na kaya. Pasensya na. Maligo ka. Tiisin mo na lang matatapos din yan. Hindi ka pa ba lalabas? Hihintayin mo bang buhatin kita? Hindi. Alisin mo yan. Ang sakit. Mabuti nang alam mong masakit. Huwag mong kalimutan, ikaw ang nagmakaawa sa akin. Magpakita kang mabuti, may premyo ka bukas. Miss Su, pinapapalitan ka ng damit ni Sir at bumaba. Sampung minuto lang ang oras mo. Masama sa tiyan ang uminom ng gamot ng walang laman. Kumain ka muna. Inayos ko na ang problema ng kuya mo. Aayusin ko siya. Sa pinakamagandang pasilidad pang medikal. Salamat. Pwede ba akong bumalik sa paaralan ng ilang araw? Ilang araw na akong hindi nakakabalik. Sasamahan kita. Wag na, wag na. Iyon na. Lily, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Namimiss mo ako. Hindi naman ako, pero may ibang namimiss sa'yo. Lily, hindi ka pumasok sa paaralan nitong mga araw. Ginawan kita ng notes. Salamat. Sulili. Halika rito. Sino to? Kalat-kalat, nahulog yung hair clip mo. Mabait, magkita tayo mamayang gabi. Lily, sino yon? Ang gwapo. Hindi ko alam, hindi kami masyadong close. Tara na.
Gusto ka nung lalaking yon. Wala kang pakialam. Tandaan mo, ibinenta mo ang sarili mo sa akin. Tinanggihan ko na siya. Mabait. Miss, dumating na si Lola. Si Lola, nanay ni Feng Mohan yon. Ang kapal ng mukha mo, ganun ka ba kagusto? Sa kama namin, mga Feng. Pasensya na, wala akong ginawa. Mali ba ako? Hindi ba't ika ang naghubad? Para akitin ang anak ko. Ma'am, huwag kang magalit sa ganyang tao. Si Mohan talaga, tung babaeng to, wala namang mukha, wala ring katawan. Ano ba ang gusto niya sa kanya? Kasi maganda siya. Lola, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala, aakyat na muna ako. Nang aakit ng may fiyank, tapos ganyan pa ang lakas ng loob. May fiancé siya. Cheer, dapat matagal mo nang pinagalitan tong maliit na to, para maturuan siyang mahiya. Wala kang kakayahan na panghawakan ang lalaki. Dito ka lang magwawala. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako madaling apihin. Ang tapang mo talaga. Cheer, okay ka lang ba? Talagang walang pinag-aralan na probinsyana. Ano ang tinitignan mo? Bakit hindi nyo pa siya itapon? Lola, nagpunta na po si Sir sa opisina. Tingnan nyo po. Gusto nyo pong maghintay hanggang sa bumalik si Sir? Sasabihin ko kay Mohan. Bilisan nyo, itapon na tong babae. Palayasin. Opo. Sulili, halika rito. Sir, umalis na po si Miss Su. Umalis? Itong Sulili talagang matapang. Lily, anong nangyari sa'yo? Jia. Huwag kang umiyak, okay lang yan. Zhao, itinuturing mo si Sulili bilang diyosa, ngunit siya ay nasa labas ng paaralan, nakikipagkalokohan sa iba. Sulili. Isang taon kitang hinabol, hindi ka pumayag, tapos bigla kang sumama sa mayaman. Honey, mukhang dalisay si Sulili sa harapan. Ngunit sa likod, ang gulo-gulo pala ng laro niya. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Ngayong gabi, kayong tatlo, pasayahin ninyo siya ng husto. 1,000,000 bawat isa. Ara na. Lily. Huwag kang umiyak. Uminom ka ng tubig. Hindi na, salamat. Hala, inumin mo na. Binili yan ni Fiyang para sa'yo. Pareho tayong magkaklase. Huwag kang mahiya. Sige na. Magkano yan, ibibigay ko sa'yo. Hindi na kailangan. Ara na. Tara. Lily, samahan ka naming magpahinga. Iniwan mo ako para makipagkalokohan sa mga batang to. Boss Feng, dinala si Miss Su sa isang hotel. Sundan ba natin? Wala ka bang ginagawa? Magmaneho. Opo. Fiyang kayo, ano ang gagawin ninyo? Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Ano sa palagay mo ang gusto kong gawin? Sulili. Alam kong nasa labas ka. Matagal ka nang may iba. Huwag ka nang magpanggap na dalisay. Ang tapang mo, kinagat mo ako.
Huwag. Sulili, Si Sulili ang girlfriend ko. Kami ang magkakasama sa kwarto. Anong pakialam mo? talaga? Ang init. Siyempre, umalis na kayo. Huwag kayong makialam. Ito, ayaw mo pang umalis? Gusto mo bang manood pa? Kung ganon, may bayad na ang susunod na eksena. Paano kung ayaw kong umalis? Sino ang nag-utos sa'yo na hawakan siya? Bitawan mo ako. Ipasok siya at itapon. Kayo naman? Bitawan niyo ako. Ang init. Tulungan niyo ako. Sulili, nakilala mo na ba kung sino ako? Masamang tao. Feng Mohan. Tulungan mo akong maghubad. Hindi ko maalis. Mabait naman. Ganito. Gising na kayo, MS Su. Yaya Wang. Dito sa bahay ng Fengs ito. Hindi ba't nasa eskwelahan ako? Nakalimutan na ba ninyo lahat, MS Su? Kagabi, ang amo ang nagdala sa inyo dito. Inutos niya na maghanda ng pampalakas para sa inyo sa kusina. Sabi niya, napagod kayo kagabi. Halika, inumin niyo ito habang mainit-init pa. Salamat, Yaya Wang. Mohan, nasa bahay ka ba? Yung engagement party natin. Ay, nandito ka pala, darling. Kahit anong gawin ko, ayaw mong umalis. Ingles Murong, maging magalang ka naman. Kung hindi, huwag mong sisihin kung magiging bastos ako sa'yo. Akala mo kung sino ka. Isang babaeng naghubad at gumapang lang sa kama. Huwag kang magsalita. Gustong-gusto ni Feng Mohan ang ganyan. Bakit hindi mo subukan, Ingles Murong? Maghubad ka rin. Ikaw, Baka kahit maghubad ka, wala siyang interes sa'yo. sino to? May lakas ng loob na hawakan ako. Mohan, Nanggugulo ka sa teritoryo ko. Ang tapang mo, yung nga murong. hindi, Mohan. Siya ang unang nambasto sa akin. Makinig kayong lahat. Siya ang babae ko. Mula ngayon, kung sino man ang magdulot sa kanya ng problema, ay kalaban ko na si Feng Mohan. Yayawang, samahan mo ang bisita palakas. MS Murong, halika na. Matulis naman ang mga kuko mo sa pang-araw-araw. Bakit hindi ka sumagot kanina? Totoo naman ang sinabi niya. Naghubad nga ako. Tumahimik ka. Hindi pa kita pinapag-uusapan. Anong usapan? Lihim kang lumabas. Para lang makipagkalokohan kay Sufyang. At inapi ka niya. Wala akong ginawa. Nagkakamali po kayo, GNG Su. Dumating po ang matanda. Sa susunod, ako ang hahanapin mo para protektahan ka. Gets mo? Pero nanay mo siya. Babae ka ko at dahil kasama kita. Pananagutan kita. Ano ang nangyari, Cheer? Sinasaktan ka ba ni Mohan? Tita, si Mohan, dinala ulit niya yung maliit na cute sa bahay. Dapat po kayong tumulong sa akin. Ang kulit talaga nitong maliit na cute na to. Tatawagan ko na ang mga media. Sa isang linggo, magkakaroon kayo ng engagement party ni Mohan. Pumayag po kaya si Mohan, tita? Siyempre, anak ko yun, alam ko. Nilalaro lang ni Mohan yun. Gusto niya talaga yung maliit. Ganun pala. Sundin ko po kayo, tita. Ginoo, inabisuhan ng misis ang lahat ng media sa lungsod na may engagement party sa susunod na linggo. Magdedeni po ba tayo? Huwag. Paano naman si GNG? Su, Nag-aalala ka sa babae ko. hindi po, boss. Boss, alas 8 ng gabi ang engagement party. Magbihis ka.
Saan tayo pupunta? Kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo kung saan ako pupunta? Dapat alam ko naman kung anong okasyon para saan ang susuotin ko. At kung paano mag-makeup. Anong ginagawa mo? Pipili ako ng damit at makeup para sa'yo. Dalhin lahat ng bagong gown. Dito. Sige po. Ganito pala mamili ang mayayaman. Gino, tingnan nyo. Limited edition lahat ito sa buong mundo. May nagustuhan ka ba? Ito, Hindi bagay, medyo malaki binti mo. ito. Hindi, wala kang boobs. Okay na ito. Pwede kahit maikli. Hindi pwede, maliit ka. Ayaw ko na. Tumigil ka. Bakit galit ka na naman? Totoo naman sinasabi ko. Hindi ako galit. Wala lang akong ganito, ganyan, at malaki pa binti ko. Hindi talaga bagay sa akin ang mga damit na to. Totoo nga yun. Maghanap ng tao. Hindi ito bagay sa kanya. Ayusin ang live ayon sa sukat niya. Ayaw ko. Anong galit? Kahit medyo makapal ang hita mo, wala nito, wala niyan. Pero ikaw lang ang gusto kong kasama. MSU, pasok po kayo para magsukat. CJ, Boss Feng, Ano yon? hindi ba't hindi angkop na dalhin si MS sa engagement party mo? Acheng, ilang taon ka na sa akin? 10 taon na. Sukot. Anong dapat sabihin? Anong hindi? Wala ka bang alam? Kung magsasalita ka pa, bubunutin ko ang dila mo. Opo. maganda ba? Ang formal nito. Hindi mo pa sinasabi kung saan tayo pupunta. Sinabi ko na, huwag mong pagdudahan ang desisyon ko. Tara na. Ang bilis magbago ng mukha. Bukas, hindi ka na kailangan pumasok. Wala yon, ako ang nagkamali. Lumabas ka ng sasakyan. Si Feng Muhan minsan mabait sa akin. Minsan hindi. Gusto mo ba talaga ako o hindi? Ito si Boss Feng, CG Feng. Ngiti. Boss Feng, G Feng, engagement party mo ngayong gabi. Ano ang layunin mo sa pagdadala ng ibang kasama? Kabit mo ba ito? Alam ba na fiance mo ang pagkakaroon? Ang babaeng ito. Boss Feng, sagutin mo, pwede ba? Sagutin mo, Boss Feng. Ikakasal ka ngayong gabi? Walang komento. Boss Feng. Ano ang nangyayari? Lalong lumalaki ang mga apo, humahamon ka na sa akin. Boss Feng, nakuha na tayo ng mga reporter. May karapatan akong malaman ang totoo, di ba? Ano ang tawag mo sa akin? Boss Feng, Ikakasal ka na, di ba? Eh bakit mo pa ako dinala dito? hindi mo kailangang malaman. Sige, pwede ba akong umalis? Ayokong pag-usapan ng iba. Bilang kabit. Bitawan mo ako. Diyos ko, sino ba ang babaeng ito? Naglakas loob pang manampal kay Boss Feng. Nagsasawa na ba siya sa buhay? Wala na, siguradong patay siya. Bitawan mo ako, ang daming tao dito. Tatawagin ko sila dito para gawin ito sa'yo. Anong karapatan mo para gawin iyan sa akin? Anong karapatan mo para apihin ako? Ako sa babaeng si Murong Sui. Wala talagang interes. Ang lola ang nagkalat ng balita. Pinaharap kita sa mga reporter ngayon. Para sabihin sa lahat na ikaw ang babae ko.
Kaya ginamit mo lang ako bilang panangga, tama ba? Pwede mong sabihin yon. Paano na ako mamuhay pagkatapos? Paano na ako makakapag-boyfriend? Magkakaroon ng boyfriend. Hindi naman pwedeng ganito tayo palagi. Kailangan ko rin ng sarili kong buhay. Hindi ko papayagan. Kaya pakakasalan mo ba ako? Naiintindihan ko na. Gusto kong mag-isa muna. Pwede mo ba akong tulungan ng tubig? CJ, Sulili. Gising ka naman. Transaksyon lang iyan sa pagitan ninyo, hindi kanya gusto. Ha? Hoy, binibini, ang ganda-ganda mo naman. Huwag kang lalapit. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Tulong! Tulong! Feng Mohan, tulong! Umalis ka diyan. Kung hindi, iyakan mo talaga. Salamat ha. Kung talagang nagpapasalamat ka, bakit hindi mo na lang pakasalan ako? Huwag kang magbiro, Ginoo. Hindi ako nagbibiro. Nagkagusto na ako sa'yo nang unang makita kita. Feng Mohan, Ang ibang tao talaga, nakakainis. May nanonood pa ng pagpapahayag ko ng pag-ibig. Pei Xiao, anong ibig sabihin ng pagyakap mo sa babae ko? Babae mo? Paano ko matatandaan? Na naparito ako para dumalo. Sa kasunduan mo at ni Murong Chu, baka nagkakamali ako, ha? huwag ka nang magsalita. Bakit hindi ako magsasalita? Masido kang inosente, kaya ka niloloko ng ganyang lalaki. Nalilito ka na. Magkakasal na ngayon, pero hinahabol mo pa rin yung nasa labas. Ingnan mo ang nasa kawali, kung ako sa iyo. Paalisin mo na agad ang ganyang lalaki. Naiintindihan mo ba? Mohan, bakit ka nandito? Pasok ka na agad. Naghihintay ka pa ni Cheer sa loob. Hintayin mo ako, susunduin kita pagkatapos kong magtrabaho. Hindi talaga sulit ang ganyang lalaki. Nagdadalamhati ka pa. Sila ang bagay na magkapareha, ako lang ang naiiba. Oy, Miss Su, bakit wala ka sa tabi ni Boss Feng? Kasi hindi na siya gusto ni Boss Feng. May mga tao pa rin na hindi nakikilala ang kanilang sarili. Nangangarap na maging rina mula sa mahirap. Magpapakasal na sila. Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos na, aalis na ako. Anong ginagawa mo? Miss Su, ang damit mo, binili ba ito ni Boss Feng? Ito ay limitadong edisyon sa buong mundo. Hindi ka karapat dapat magsuot nito. Hindi ka na gusto ni Boss Feng. Wala kang karapatang magsuot nito. Walang hiya, ipapakita ko sa lahat ngayon. Kung gaano ka kahiya. Umalis ka. Hinampas mo ako. Wala nang Boss Feng na sumusuporta sa iyo. Ano ka ba? Tingnan ninyong lahat, ito ang kapalit. Ang pagnanakaw ng lalaki mula kay Cheer. Tumigil ka. Hindi ba sinabi kong hintayin mo ako? Huwag kang magpalipat-lipat. Gusto ko nang umuwi. Boss Feng, akala ko sawa ka na. Kaya pinagalitan ko siya. Gusto ninyong mamatay. Hubarin niyo ang kanilang damit at itapon sila. Oo, Huwag, huwag. Hindi ninyo kami pwedeng gawin ito. Kami ay mahalagang bisita. Paano na kami magiging sosyal kung ganito ang ginagawa ninyo? Cheer, para sa'yo ito. Pakiusap, kausapin mo si Boss Feng. Tumigil ka.
Mohan, hindi naman nasaktan si Miss Su. Sa ngalan ko, hayaan mo na ito ngayon. Ako lang ang dayuhan. Bakit niya ako ipagpapalit kay Miss Murong? Boss Feng, sa araw ng kasayahan, bakit pa para sa ibang babae? At masira ang samahan, tunay na si Miss Murong ay isang dalagang may pinag-aralan. Tumahimik ka. Mukhang mali ang lahat ng inyong naiisip ngayon. Hindi ako pumunta dito para sa kasal, kundi para i-cancel ang kasunduan. Naku, ang pamilya Murong ay inihayag na kinansela ang kasunduan sa harap ng publiko. Kinansela ng pamilya Feng. Malamang hindi na siya makakapag-asawa pa. Feng Mohan, ang dahilan mo ba ngayon ay para mapahiya ako sa harap ng lahat? Hindi ka ba natatakot na magalit? Ang aming pamilya Murong. Anong klaseng pamilya ang Murong? Ang magiging asawa ng pamilya Feng, siya lang. Ano? Si Boss Feng ba ay magpapakasal sa babaeng ito? Parang Cinderella na nakapag-asawa ng mayaman. Ay naku, naiinsulto pala natin. Ang magiging asawa ng pamilya Feng. Sugurin siya. Huwag. Feng Mohan, ano ang ibig mong sabihin sa asawa ng pamilya Feng? Hindi ba yan ang gusto mo? Sige na, Yere Feng, uwi na tayo. Ibaba mo ako. Huwag kang kumilos na sugatan ng pamo. Maligayang pag-uwi, Ma'am at Sir. Ang daming tao, nakakahiya. Walang utang na loob. Aling Wang. Anong tinitignan mo? Bilisan mo. Ako na lang. Huwag kang kumilos, ang likot-likot mo. May malambot din pala siyang side. Okay na yan. Salamat ha. Paano ka magpapasalamat? Ganito kaya? Tumabi ka sa kama. Hindi pwede, nasugatan ang paa ko. Anong iniisip mo? Sabi ko, tumabi ka sa kama, sandali lang tayong mahiga. Huwag kang kumilos. Hindi ako nakapagpalit ng pambahay, ang hirap. Ah! Sinungaling ka. Sabi mo sandali lang. Hahawakan lang, hindi gagalaw, pwede na yan. Bastos ka. Bastos na ba to? Eh kung ganito, Huwag, may sugat ako. sa paang sugat mo, hindi naman apektado. Tulungan mo ako. Ang sakit. Ikaw ang may kasalanan. Susunod, dahan-dahan na lang. Tumayo ka, dadalhin kita sa isang lugar. Saan tayo pupunta? Lokal ng sibil na rehistro. Seryoso ka ba sa pagpapakasal sa akin? Hindi ba ito panloloko sa mga reporter? Hindi kailanman nagsisinungaling si Feng Mohan. Kasal na tayo. Tara na, Lire Feng. MRS, ito ang regalo sa kasal na ipinaghanda sa iyo ni Boss Feng. Kontrata na ikiti na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Masyadong mahal ito, hindi ko ito maaaring tanggapin. Kunin mo, ito ay bigay kaya. Anggapin mo na, MRS ito ay ipinaghanda ni Boss Feng nang maaga sa umaga. Sige, itatago ko muna ito para sa iyo. Inakasan ko na ang EI department na maghanda para sa kasal. Mayroon ka bang anumang gusto? Sabihin mo sa akin. Hindi na kailangan. Hindi pa ako nakakatapos ng pag-aaral. Hindi maganda kung malaman ng iba na may asawa na ako. At ayaw kong ikahiya ka. May pagkaunawa ka sa sarili mo. At hindi rin ako gusto ng nanay mo at pinapakasal ka pa sa. Tama na, hindi mo kailangang pakialaman ang mga bagay na yon. Mahal, umuwi ka muna. CJ, Tara na. Kasal na kayo.
Ang cute mo, siguradong ikaang ng udyok. Kay Mohan, di ba? Wala akong ginawa. Huwag kang magpanggap na kawawa dito, sasabihin ko sa iyo. Habang buhay pa ako, hindi kita papayagang pumasok sa pamilya. Emares, ayos lang ba kayo? Ate Wang, ano ba ang nagawa kong mali? Bakit ganito kamuhi sa akin ang matandang ginang? Sabihin mo, Boss Feng, nalaman na matandang ginang na ikinasal kayo at galit na galit. Sinaktan niya si MRS. ang sulili na ito ay talagang mahina ang loob. Akala ba patay na ako? Lahat ay may lakas ng loob na apihin siya. Para sa lumang bahay, Ang internasyonal na pulong na iyon. kanselahin. Opo, Bakit ka nandito sa oras na ito? Nanay, sa panahon wala ako, ganun-ganun mo lang inaapi ang asawa ko. Nagreklamo sa iyo ang sulili na yon. Ang cute na ito ay talagang malang utang na loob. Nanay, sasabihin ko ulit, kasal na kami. Hindi ko papayagan na saktan siya ng sinuman. Nagbabanta ka sa akin. Tama. Sa tingin ko masyado kang libre sa mga nakaraang araw, magpahangin ka sa labas. Ikaw. Ano ba ang ibinigay nitong cute sa anak ko? Pampatulog. Hindi pwede, hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Wensian, kung hindi ka pa uwi sa bansa, mag-aasawa na ang anak ko ng iba. Umuwi ka na. Kung ayaw mong umiti, huwag ang pangit. Pula ang mga mata, namamaga din ang mukha. Kapag inaapi ka, umiiyak ka lang, maawa ba sa'yo ang iba? Alam mo na palang lahat. Pwede bang huwag kang magsalita ng masakit? Nanay mo siya, ano ang magagawa ko? Asawa mo ako, Feng Mohan. Walang sinuman ang pwedeng umapi sa'yo. Kahit umapi man, ako lang ang pwedeng umapi. Sir, ma'am, pwede na kayong kumain. Narinig niyo ba? Ang asawa ni Boss Feng. Magtatrabaho na sa kumpanya, ang asawa ng presidente. Sino? Kilala niyo ba? secret marriage, paano namin malalaman? Tingnan niyo kung sino ang darating ngayon. Yun ang magre-report. Tama na, huwag nang tsismisan, maging alerto kayo. Espesyal na sinabi ni Assistant Wang, alagaan ng mabuti ang asawa. Hello, bagong empleyado po ako, nagre-report. Bagong empleyado, ikaw ang asawa ng presidente. Ako, Hello, nag-a-apply po ako. Mga mamahaling damit. Asawa ng presidente sigurado yan. Sabi ko na nga ba, napakapangit, paano magiging asawa ng presidente yan? Ito po ang aking mga papeles. Wensian. Graduate ng MIT, si Wensian. Pamilya ang pangalang yan. Childhood friend ni Boss Feng, dati ko pa silang pinagtatagpo. Naku, Wensian, hindi kaya siya ang asawa ng presidente. Huwag ninyong gawing espesyal ang pagtanggap sa akin dahil kay Mohan. Gusto kong pumasok sa sarili kong kakayahan. MS Wen, ikaw po ang asawa ng presidente. Ipoproseso ko na po ang inyong papeles. Halika po. close ba siya kay Muhan? Ikaw din, intern, halika. Dumating na ba ang asawa para mag-report? Opo, nasa opisina po. Halika, tingnan natin. Baguhan, gawin mo lahat to. Pwede ka nang umuwi. Ang dami, paano matatapos yan? Kung hindi matapos, mag-overtime ka. Binabayaran ka ng kumpanya. Para kumain lang. Bakit siya hindi gumagawa? Asawa siya ng presidente. Ikukumpara mo pa ba ang sarili mo kay MS Wen? Ano nang pinag-aawayan nyo? Bakit siya nandito? Ay naku. Naku naman, wag naman sana madaling mabuko ang pagkakakilanlan ko.
Mohan, bakit hindi mo sinabi sa akin na darating ka? May obligasyon ba akong magulat sa iyo ng mga lakad ko? MS Wen, hindi ba't asawa ka ng si? Bakit parang hindi kayo magkakilala ni Boss Feng? Mohan, alam kong hindi ko sinabi sa'yo na maaga akong uwi. Galit ka pa rin ba sa akin? Ito ang pasalubong ko para sa'yo mula sa ibang bansa. Huwag mo na akong kagalitan. Mahal, na-miss mo ba ako? Nasa opisina tayo. Anong nangyayari? Parang magkasundo si Boss Feng. At yung intern, hindi kaya nagkamali tayo. Baka yung intern ang tunay na asawa ng si? Ano na sinasabi mo? Tingnan mo yung itsura niya. Paano siya magiging asawa ng si? Pero parang hindi naman makilala si Boss Feng. Si MS Wen. Di mo ba narinig na galit si Boss Feng sa kanya? Nag-aaway lang yang mag-asawa. Ano nang ikinagugulat mo? Sulili, nakabalik na ako. Akin lang dapat si Mohan. Yung kut mong to, makikipag-agawan ka pa sa akin ng lalaki. Gustong gusto mo bang mamatay? Bakit ayaw mong aminin ang relasyon natin? Hindi, ayoko lang nasabihin ng mga tao na nakadepende. Ang trabaho ko sa'yo. Ako. Gusto ko lang patunayan na karapat-dapat ako sa'yo. Hindi kailangang patunayan mo yan, ang gusto ko lang ay nasa tabi mo ako palagi. Pero, O baka naman sa tingin mo, nakakahiya ang maging asawa ni Feng Mohan? hindi naman ako gusto ng nanay mo. Gusto ko lang patunayan sa kanya. Gago. Mahal, na-miss kita. Nasa opisina tayo. Pinarurusahan kita dahil hindi ka sumusunod. Huwag. Kung sinabi kong pwede, pwede. Yung intern na to, sa murang edad, nang agaw na ng asawa ng iba. Ang landi. Na, kahit nag-aaway kayo, asawa ka pa rin ng si. Hindi naman pwedeng manood lang habang ang presidente ay ganyan sa iba. Ano nang pinag-aawayan ninyo? Pag-uwi ko, ayusin ko si Mohan. Galit lang siya sa akin ngayon. Mas mabuti, samahan namin kayo. Baka nagpapabibo na yung intern sa presidente. Huwag nating bigyan ng pagkakataon yung babae na yan. Madam, samahan namin kayo. Ito. Madam, hindi kaya kayo natatakot? Mga tanga. Kung hindi ako pupunta ngayon, maghihinala sila. Tara, tingnan natin. Mohan, dinadalhan kita ng dokumento. May paparating. Mahal, ano nang may paparating? Mas masaya to. Paano ako makikita sa mga katrabaho ng ganyan? Pasok. Nainig niyo, mahal pa rin ni President Feng ang misis. Ayaw talaga niyang pabayaan ang misis, totoo pala. Ikaw talaga ang misis ng presidente. Gusto kong malaman ng lahat na ako ang lalaki mo. Feng Mohan, nababaliw ka na. Naku, Nakalimutan kong sabihin sa'yo. One way yung salamin ng opisina, nakikita mula sa loob ang labas. Hindi nila tayo makikita sa labas. sinadya mo. Mas masaya to.
Huwag kang magalit. Intern. Ikaw na ang bahala nito. Trabaho mo to, bakit ako ang gagawa? Sumasagot ka pa. Ay mo, hindi mo ba alam? Ito ba ang misis ng presidente? Huwag mong isipin na dahil pinapansin ka ng presidente, makakaangat ka na. Si MS Wen ang tunay na asawa, ikaw. Kit lang. Baka nagkakamali kayo, ako ang tunay na asawa. Tama ba ang narinig ko? Misis ka ng presidente. Isang mahirap na estudyante na kakagraduate lang. Kung misis ka ng presidente, ako rin. Hindi kayo makatuwiran. Meron talagang mga taong walang kapalaran. Gusto pa ring umakyat sa mataas na lipunan at mag-asawa ng mayaman. Tignan mo muna kung sino ka. Anong ingay? Assistant Wang, yung intern na to, tamad at matakaw. Araw-araw, puro pambobola lang sa presidente ang iniisip. Mga taong ganyan, kailangan nating tanggalin siya. Trabaho ba ito ni MS Wen? Mataas ang sahod sa FinCorp, tapos dito ka lang nagpapabaya? Akala mo, tama ba yan? Ang trabaho niya, siya ang gumawa. Kung ganyan ka pa rin, bulag-bulagan ka, umalis ka na. Ma'am, ipinasundo po kayo ng presidente para umuwi. Yung maliit na yun, nakasakay pa sa luxury car. Ang talino. Ang importante ba, yung luxury car? Ang importante, yung matandang lalaki sa tabi niya. Ah, ganun pala. Yung intern na to, puro pambobola sa mayamang lalaki, puro laro. Hala, nahuli na kita sa wakas. Bukas, ipapadala yung litrato sa company group chat para makita ng lahat kung anong klaseng tao, tong baguhan. Ano ba talaga siya? Tara, tignan nyo. Tignan nyo tong bagong intern. Nambobola ng matandang lalaki. Mukhang napakalinis, pero sa likod, ganyan pala siya. Talagang hindi mo masasabi sa itsura. Palaging ganyan pala, kaya pala pumasok dito. Unang araw pa lang, nang bola na ng presidente. Dula lang yan. Laro-laro lang. Siyempre, inisip niyang marumi siya, di ba? Kung ganyan siya kalandi, baka may sakit siya, no? Ay, siguro, marami siyang sakit sa trabaho. Layo tayo sa kanya, baka mahawaan tayo ng amoy. Nandiyan na siya. Nandiyan na siya. Sulili. Bakit may amoy ka? Wala naman. Meon. Amoy baho. Ano ibig mong sabihin? Sulili. Napicture ka na kasama yung matandang lalaki. Naipadala na sa company group chat. Nagpapakalinis ka pa rito. Yem. Ano? Mali kayo, driver lang namin yon. Sulili. Estudyanteng mahirap ka lang, may pang-driver ka. Huwag kang magdahilan. Pirmahan mo na to at umalis ka. Ano ibig mong sabihin? Dahil magulo ang personal mong buhay, gusto ng kumpanya na mag-resign ka na lang. Impossible. Wala akong nagawang mali, bakit ako mag-resign? Mas mabuting pirmahan mo ito. Kung hindi, papakawalan ko ang guwardiya sa iyo. Ayaw pa ring umalis. Tulungan kita, umpisahan na. Kerma. Pirmahan mo na. Boss Feng, pinagsismisan ng mga empleyado ang misis sa grupo. Pinilit pa siyang mag-resign. Mga walang pakundangan. Papagbitiwan ko lahat ng mga tangang ito, ipatupad mo na. Ipabawas silang magtrabaho sa buong lungsod. Opo, Teka muna. Ayaw niyang sabihang may koneksyon. Baka magalit na naman siya. Ganito na lang. Isali mo ako sa grupo, huwag masyadong halata. boss, 10 taon nang wala sa grupo. Bigla ka na lang papasok. Halata na po yon. Anong hinihintay mo? Boss Feng, nasali na po kayo sa grupo.
Pirmahan mo na. Kirma. Tingnan nyo, pumasok si Boss Feng sa grupo. Kakaiba. Bakit bigla siyang pumasok sa grupo pagkatapos ng ilang taon? Siyempre, narinig niyang may mga hindi maganda ang ugali dito. Para maglinis. Dahil ayaw mong mag-resign, maghanda kang matanggal. Meron talagang ayaw sa mabuti. Gusto pa ang hirap. Kawawa ka na. Honey, baka si Sulili pala ang misis ng presidente. Impossible. Paano magiging si Sulili ang misis ng presidente? Hala, tingnan nyo. Pareho ang profile picture ni Sulili at ni Miss Wen. Mali lang ng kinawag ni Boss Feng, ganun pala. Mali lang, sabi na nga ba. Paano magiging misis ng presidente si Sulili? Tama na ang gulo, umalis ka na. Bakit? Sinabi ko kung mag-resign man ako. Dapat may sapat na dahilan. Sulili, hindi mo ba nakikita kung gaano kamahal ng presidente? Ang misis, kapag pinapaalis ka, umalis ka. Tama, dapat lang tanggalin ang tulad mo. Magulong ang buhay. Ayaw naming makasama ang tulad mo. Kung may hiya ka, umalis ka na. Nga, lumabas ka dito. Lumabas ka. Lumayas ka. Lumabas ka dito. Sige, kayong mga taong walang alam ng tama at mali, ayaw ko na rin. Na makasama at makatrabaho kayo. Ako na lang aalis. Ganito, hindi ito halata at pwede naman natin siyang suportahan. Sigurado wala nang mag-aapi sa kanya, di ba? Boss Feng, parang umiyak ang asawa mo doon. Bakit siya umiyak? Sino nang api sa'yo? Walang nang api sa akin, hindi lang talaga ako masaya ngayon. Ano ba ang pwede kong gawin para gumanda na ang pakiramdam mo? Ako ba ay isang taong nakakainis na? Pakiramdam ko kasi, hindi ako karapat-dapat na magustuhan ng lahat. Tanga ka ba? Sino bang nagsabing walang may gusto sa'yo? Gusto kita. Ikaw ang pinakapaborito ko sa buong mundo. Totoo ba? Sige na, huwag ka nang umiyak, uwi na tayo. Huwag kang umalis. Tulungan mo ako ng isang bagay. Yixed, bakit ka nandito? Nakalimutan mo na ba ang kagabi? Ang sipag mo sa akin. Hindi mo ako pinabayaang bumitaw. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Bumaba ka, may sorpresa ako para sa'yo. Sorpresa. Dumating na si Madam, bilisan niyo. Ano itong? Hindi ka naman hindi masaya, di ba? Nabalitaan ko kapag hindi masaya ang babae, gusto nilang mamili ng marami. Asawa kita, gusto kong mapasaya ka. Salamat. Maaga ka pang magpasalamat. Pumasok na kayong lahat. Kuya, Gia, bakit po kayo nandito? Pinapapunta ako ng asawa mo kaninang umaga. Sinundo pa ako ng grupo ng mga bodyguard. Tinakot ako nito. Ako rin sinundo ako ng biyenan ko dito. Lily, nagpakasal ka kaagad pala agad. Kailan mo nakita itong gwapo? At mayamang asawa, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Sobra ka na talaga. Hindi ko palang nagawang sabihin eh. Bumili ako ng 2 bahay para sa kanila, simula ngayon ang mga kaibigan mo at ang kuya mo.
Titira sila katabi lang natin. Kapag gusto mo silang makita, pwede kang pumunta doon anytime. Ano? Bawal ba? Pwede naman. Swerte naman ng best friend mo, sumasabay sa'yo sa pagyaman. Ang swerte mo, ang bait ng kapatid at bayaw mo sa'yo. Ang ganda naman. Aalis na muna ako. Kuya, okay ka lang ba? Gia. Sa wakas, makakapaglaro na tayong magkasama. Sir Feng, naimbestigahan na namin. Sinasway ang mga trabaho niya. Sabay ng Luis. Pinalayas nila siya sa kumpanya. Ang lakas ng loob nilang galawin siya. Di ba may charity dinner ang kumpanya sa susunod na araw? Ganito na lang. Isama mo lahat ng tao. Gusto ko mismo na magpakita ng otoridad para sa asawa ko. Magpakita ng otoridad. Saich po. Hahaha. Nakita nyo na ba ang notice ng kumpanya? Ang charity dinner ng kumpanya ngayong taon, nagpadala ng imbitasyon sa ating lahat. Nakatanggap tayong lahat ng imbitasyon. Naku, ang taunang charity dinner ng kumpanya. Ang mga pumupunta doon ay mayaman o kilalang tao. Makakapunta rin tayo. 7 taon na ako sa kumpanya. Hindi pa ako naimbitahan kailanman. Swerte talaga ako ngayon. Anong swerte? Sumasabay lang tayo sa kay Miss Wen. Kung hindi, bakit pa tayo imbitahan ni Sir Feng? Tama. Tiyak nakita ni Sir Feng na pinagtanggol natin si Miss Wen. Kaya isinama na rin tayo. Miss Wen. Ito po ang imbitasyon ninyo, espesyal na inutos ni Sir Feng. Dapat talaga kayong pumunta. Si Mohan talaga. Mahilig siya sa low-key, pero siya mahilig magpakita ng pagmamahal. Sino ba ang hindi nakakaalam? Sino sobrahan kayong alagaan ni Sir Feng? Hindi maganda ang pagpili ng pagkain. Hindi na ako kakain, baka tumaba ako ng sobra. Payat ka naman, saan ka tataba? Yitzel, para sa'yo na lang ito. Mrs., may sipo si Sir sa kalinisan. Pasensya na, hindi ko alam. Pakainin mo ako. Kinain ko na ito. Mahal, pakainin mo ako. Yelan, bigyan kita ng regalo. Ano? Charity dinner ng Feng Corporation. Nag-resign na ako, hindi na ako angkop na pumunta. Bilang empleyado, hindi na angkop. Kaya, bilang hostess na lang pumunta. Naalala ko, nag-aral ka ng architectural design. Bukas sa dinner, maraming sikat na arkitekto ang dadalo. Kasama na dyan ang kilalang architectural designer na sikat sa buong mundo. Ang kilalang architectural designer na sikat sa buong mundo. Si Emerson. Totoo ba? Narinig ko na si A. Ison ay naghahanap ng huling estudyante. Kung makukuha ko ang kanyang pagkilala, nagpa siya na akong pumunta. CJ. Huwag na, kailangan kong magmadaling gumawa ng magandang disenyo. Upang makakuha ng pagkilala ni A.V. soon. Kakaiba, bakit nawala ang aking dating drawing? Wala ng oras, kailangan kong magmadaling gumuhit muli. Ang charity dinner na ito, si Emerson ay sasali rin pala. Pero ang mga ito ko, halatang hindi maganda. MS Wen, si Boss Feng ay mahal na mahal ka. Kahit hindi makuha ang atensyon ni Emerson, okay lang. Ano ba ang alam mo? Kung makukuha ko ang atensyon ni Emerson, ang Mohan, ay titingin sa akin ng iba. MS Wen, may paan ako. Anong paraan? Ito ang disenyo ni Sulili noong interview. Nakuha ko ito ng palihim, ito pala ang ginawa niya. Paano kaya? Ngayon, akin na ito. Lily, huwag matulog dito, hindi comfortable. Hindi ako matutulog. Kailangan kong tapusin ang drawing. Mabait. Hindi ko inaasahan na ang galing niya sa arkitektura, mukhang. Hindi na kailangang kumustahin si Emerson.
Sira na sira, wala nang oras. Lily, sumakay ka sa kotse ko. Hindi ka naman dati pumupunta sa charity dinner, di ba? Dati yon, ngayon iba na. Pero gusto kong mag-isa. O gusto mo bang buhatin kita? Ako mas mabuti na huwag tayong pumasok ng sabay, ako muna. Magtago ka muna sa isang lugar. Magtago? Hindi ba ako dapat makita? Hindi. Ano yon? Bigyan mo ako ng dahilan, kung hindi ka pwedeng umalis. Ayokong si Ellison ay tumingin sa akin dahil sa iyo. Gusto kong bigyan ang sarili ko ng huling pagkakataon na patunayan ang sarili. Pwede ba? Sige na. Kung gayon, ikaw. Halikan mo ako, sasang-ayon ako. Hindi maganda. Hindi niya makikita. Ma'am, hindi ko nakikita. Pwede ba? Sundin ko ang lahat ng gusto ng asawa ko. Sulili, bakit ka nandito? Dito sa charity event ng Feng Clan, isang tinanggal na intern. Ang lakas ng loob mong pumunta. Kung kayo nga nandito, bakit ako hindi? Inimbita kami ni Boss Feng. Huwag kang maghambing sa amin. Nakahanap ka na naman ng mayaman. Kaya nakapasok ka. Tama na. Pagtitiis ko, hindi kahinaan. Lalaki ng lalaki ang sinasabi mo, mas marumi ang isip mo. Ano isa? Ikaw, sige, hindi kami makikipagtalo sa isang hampas lupa. May mahalagang bagay kami ngayon. Nandiyan na si Emerson. Sino man ang maging estudyante ni Emerson, siguradong papansinin ni Boss Feng. Emerson, nandito na po kayo. Tuloy po. Bago magsimula ang handaan, gusto ko pong ipakita ang aking disenyo. Sage, tingnan natin. Mga kababayan, ako si Son Dongbo. Mahigit 40 taon na sa arkitektura. Ang konseptong ito. Pagbalik sa Tang Dynasty, pinagsama ang klasiko at moderno. Ito ang pinakamagandang konsepto na nakita ko. Huwag. Parehong-pareho ito sa akin. Tama, Emerson. Ang simpleng dekorasyon na pulang kahoy, lalong nagkapakita ng pagbalik sa Tang Dynasty. Ang galing ni MS Wen, tunay na asawa ng presidente. Sa pagpasok, ang nakakabilib ay ang buong inukit na pinto. Matatag at eleganteng itsura. Makasaysayan sa labas, praktikal at maganda sa loob. Sandali. Hindi ito ang disenyo mo. Sulili, ano ang sinasabi mo? Nakita kong ginawa ito ni MS Wen. Mukhang naghihiganti ka lang dahil natanggal ka. Nga, alam ng lahat ang away ninyo. Huwag mong siraan. Sabi mo lang yan. May ebidensya ka ba? Ito ang orihinal, siguradong walang mali. Kahit anong sabihin niya, walang maniniwala. Wenshan, akin ito. Hinubad mo ito. Sulili, sinasabi mong hinubad ito. May ebidensya ka ba? Paano kung meron ako? Ano ba? Emerson, orihinal ko ito. Maniwala po kayo sa akin. Pwedeng magpatunay ang mga kasamahan ko. Maganda nga itong konsepto, batang babae. Sinasabi mong ikaw ang nagdisenyo nito. Anong ebidensya mo? Sulili, ito ang orihinal kong draft. May pangalawang orihinal draft na pa ba? Nga, sabi mo may ebidensya ka, ipakita mo nga. Ipakita mo sa lahat. Wala naman siyang ebidensya, inggit lang yan. Isang mahirap lang na bagong graduate. Paano siya makakagawa ng ganito kagandang disenyo? Paano kung meron ako? Nawala ang unang draft, ito ang pangalawa ko. Akala ko anong ebidensya, ikaw pala ang nangopya kay MS Wen. Nangopya ka kay MS Wen. Nga, malamang tinitigan niya ang drawing ni MS Wen.
Sulili, nangopya ka sa akin. Akala ko ba, para lang mapansin. Wala ka ng prinsipyo. Guard. Palayasin niyo siya. Huwag niyong istorbohin ang party. Son, maniwala ka sa akin. Disenyo ko talaga ito. Tingnan mo ang wall design. Sandali. Pareho ang dalawang design, pero sa wall design. Mas maganda ang pangalawa. Bitawan ang babae. Babae, magpatuloy ka. Ang original na wall design hindi tugma sa kabuuan. Masyadong maraming carvings itong detail na ito. Kahapon ko lang nalaman. Nga, tama. Ang pag-simplify ng wall design ang nagpaganda nito. Babae, magaling ka sa design. Gusto mo maging huling estudyante ko? Maraming salamat po. Sandali. Emerson, hindi patas ito. Disenyo ko ito, sulili. Pinaganda lang niya ang akin. Swertihan lang yan. Nga, Emerson, mag-aaral ka ba na nangopya? Hindi ka ba magiging katawa-tawa sa industriya? Ito. Inimbita ako ni Mohan. Sigurado ka bang lalabanan mo ako? Babae, may iba ka pang ebidensya? Wala na ako. Ako ang ebidensya niya. Mohan. Nandito ka na. Feng, inaapi ng kut na ito ang misis mo. Wala kang karapatang magsalita dito, Feng. Ang plano na ito ay gawa ni Sulili. Hindi kaya. Talaga bang kinopya ni MS Wen? Hindi ba galing siya sa ibang bansa? Kinokopya pa rin niya ang iba. Impossible naman. Wensyan. Kumpletong pagbabawal. Tapos na, pinagbahalan ni Feng. Wala nang kinabukasan, walang gagamit pa sa kanya. Mohan, hindi ko sinasadya. Patawarin mo na ako ngayon. Siya ang nagnakaw ng plano ni Sulili. Ibinigay sa akin, ako'y inosente. Feng, ako, tinutulungan ko lang ang asawa mo. Ang tanga mo talaga, itapon sa labas ng Kyoto, nakakasama ng loob. Feng, nagkamali ako. Ikaw naman. Mohan, ako ang napiling asawa ni Feng. Ang magiging asawa mo sa hinaharap. Ah, talaga ba? Tanungin mo si Feng, Mohan. Totoong puso ang ibinibigay ko sa iyo. Paano ko nalaman? Ikaw ang magiging asawa ko. Feng, patawarin mo na ako ngayon. Walang makakapagliligtas sa iyo ngayon, dalhin palabas. Ang dinanas na pinsala ni Sulili. Ibabawi ng 100 beses. Alice, Anong nangyari? Hindi ba asawa ng presidente si Wenxian? Parang mahalaga kay Feng si Sulili, ito. Makinig kayong lahat sa akin. Ito, ang tunay kong asawa. Kung sino man ang mang-api kay Sulili muli, ay kalaban ko at ng pamilya Feng, naiintindihan nyo? Opo, opo. ganun pala. Feng. Maging huling estudyante ko. Payag ka ba? Payag ako. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Bobo, asawa kita eh. Mahal, gabi na, uwi na tayo at matulog. Parang ang busy mo nitong mga nakaraang araw. Kamakailan ay tinuturuan ako ni Ison sa proyekto. Medyo busy nga. Abalang-abala ka kaya wala kang oras para sa akin. Feng Mohan, ang bata mo naman. Pinagtatawanan mo ako. Hindi ako maglalakas loob. Anong nangyari? Saan ka masama ang pakiramdam? Madalas akong nahihilo nitong mga nakaraang araw. Wala, ayun. Yayawang. Tawagin ang doktor. Ginoo, GNG, mukhang bantis po.
Binabati kita, Ji Feng. Buntis. Kambal. Sige, salamat sa pagod. Mauna ka na. Mahal, narinig mo ba? Magkakaroon na tayo ng sariling anak. GNG, Feng, buntis si Sulili. Itong Sulili, naglakas loob pa siyang dungisan ang ating angkan. Hindi maaaring mabuhay ang dugo ng pamilya Feng sa kanya. Uwi na ako agad. Sabi ng doktor, bawal magtalik kapag buntis. Ganoon ba ako kaganin? Ako na ang magmamassage sa'yo. Saan ako imamassage? Baywang, hita, dibdib. Kailangan bang magpamassage talaga? Sabi ng doktor, nakakatulong ang massage para sa baby. Pwede naman ang yaya ang magmassage. Hindi pwede. Kailangan ng profesional na pamamaraan sa pagmamasahe. Pwede naman siyang mag-aral. Mabait ka. Kaya ko naman mag-isa. Mabait ka, humiga ka lang. Sandali lang. Kapag yakap-yakap mo ito, hindi ka nakakabahan. Binigyan pa ako ni Feng Mohan ng pink na manika. Pakiramdam ko, iba na siya ngayon. Medyo masakit ang massage, tiisin mo lang. Hindi pa ba tapos? Hindi pa. Saan pa? Dibdib. Ayaw ko na. Mabait ka, matatapos din ito. Ayoko. At bakit kailangang dibdib ang imamassage? Baka nagsisinungaling lang yung doktor. Sige, ikaw na lang ang mag-massage sa sarili mo. CJ. Anong nangyari? Mahal, miss na kita at ang baby. Kalahati lang ng araw ang lumipas mula nang umalis ka para magtrabaho. Magtrabaho ka ng mabuti, mahal. CJ, magsisikap ako para kumita para sa'yo at sa bata. Sige, baba na ako. Ma'am, dumating na si Lola. Hindi mo kailangang matakot sa akin tuwing makikita mo ako. Parang daga na nakakita ng pusa. Umupo ka. Narinig kong buntis ka. Sabi ng doktor, kambal. Kahit na hindi kita gusto, dahil buntis ka na, wala na akong magagawa kundi tanggapin ka. Hindi ko alam kung malusog ba ang mga bata. Sumama ka sa akin sa ospital ngayon para magpatingin. Hindi na kailangan. Pinatawag na ni Mohan ang doktor para tingnan ako. Malusog ang mga baby. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sasaktan ko ba ang sarili kong mga apo? Hindi ganoon. Kung ganoon, halika na sa ospital. Tawag mula sa bahay, Boss Feng. Boss Feng, dinala ni Lola si Maam sa ospital. Nag-aalala ako, baka may mangyari kay Maam. Makakanin kay Maam sa ospital. Paano ang meeting mamaya? Kanselahin. Gamitin mo ang gamot mamaya. Hindi stable ang posisyon ng Bobby ni Maam. Kailangan niya ng pampakapit. Ganoon ba? Lily, para rin naman sa baby. Sandali lang, Lola. Tatawag muna ako kay Mohan. Aking kaibig-ibig.
Hindi mo talaga balak ipanganak ang magiging anak ng pamilya Feng, di ba? Karapat dapat ka ba? Ngayon din, alisin natin ang batang ito. Sig, Ano yan? Bitawan niyo ako. Huwag. Gustong gusto mong mamatay. Mohan, dumating ka na. Huwag kang matakot. Nandito ako. Apo mo yan. Paano mo nagawang saktan? Yemi, kahit apo ko pa yan, hindi ko talaga papayagan. Napakasalan mo ang isang babaeng hindi karapat-dapat at hindi ko rin kikilalanin ang batang yan. Tama na. Inay. Ito na ang huling pagkakataon na tatawagin kitang ganoon. Ano? Ano ibig mong sabihin? Dahil sa taong to, puputulin mo na ang relasyon nating mag-ina. Hindi siya ibang tao. Siya ang aking mahal, ang aking asawa. Ang ina rin ng aking anak. Sikap kong pinag-aral at pinalaki ka ng mahigit 20 taon. Ngayon, dahil sa babaeng ito, Papaalisin mo si Lola. Hindi dapat makalusot ang nangyari ngayon. Ipasa ang ebidensya sa kinauukulang ahensya. Opo. sige, ituturing kong wala na akong anak. Mohan, Paumanhin, ako ang dahilan ng lahat. hindi ikaw ang may kasalanan, ako ang naging pabigat sa inyo ng bata. Mahal, Yes, ano sa tingin mo, lalaki o babae? mahal, lalaki o babae ang gusto mo? Gusto ko. Ikaw. Mahal, yeah. Sabi ng doktor. Pwede na. Hindi pwede. Pwede talaga.